Ang ebolusyon ng Roundhead breed, isang kasaysayan ng selektibong pagpapalahi. Ang Roundhead breed ng manok ay mayroong isang nakakaintrigang kasaysayan, na pinagtagpi-tagpi ng selektibong pag-aanak at ang maingat na pagsasama ng iba't ibang mga linya ng henetiko. Habang ang pinagmulan nito ay nagmula sa Irish Whitehackle, isang breed na may karaniwang ninuno sa mas kilalang English Whitehackle, ang natatanging katangian ng Roundhead ay resulta ng sinadyang intervention ng tao, na humuhubog sa mga pisikal na katangian at ugali nito sa loob ng maraming dekada. Ang paglalakbay ng Roundhead ay nagsisimula sa Irish Whitehackle, isang breed na nakikilala sa puting balahibo at peacock, isang uri ng comb na may dalawang bilugan na lobe na pinaghihiwalay ng isang gitnang tagayan. Ang breed na ito ang naging pundasyon kung saan binuo ang Roundhead. Ang Irish Whitehackle, naman, ay may karaniwang ninuno sa English Whitehackle, na nagpapakita ng isang linya ng lahi na malalim na nakaugat sa British Isles. Ang mga unang manok na ito ay malamang na may mas maliit na tangkad at posibleng iba't ibang ugali kumpara sa mas malaki, mas matibay na Roundhead na kilala natin ngayon. Ang mahalagang sandali sa pag-unlad ng Roundhead ay dumating sa pamamagitan ng mga kontribusyon ng mga breeders na sina Fred Saunders at Rhys Brady. Kinikilala ang potensyal para sa pagpapabuti, sinadyang ipinakilala nila ang mga Oriental bloodline sa umiiral na stock ng Irish Whitehackle. Ang crossbreeding na ito ay napatunayang lubos na matagumpay, na nagre-resulta sa isang makabuluhang pagtaas sa laki ng Roundhead. Ang pagsasama ng mga Oriental genetics ay hindi lamang humantong sa mas malalaking manok, na may average na hanggang 5 pounds, kundi pati na rin malamang na nakaapekto sa iba pang mga katangian, tulad ng pagbulbol, istruktura ng buto, at maging ang ugali. Ang eksaktong mga Oriental breeds na ginamit ay medyo hindi malinaw sa mga makasaysayang talaan, ngunit ang kanilang epekto sa mga pisikal na katangian ng Roundhead ay hindi maitikaila. Ang panahon mula 1950s hanggang 1970s ay nakasaksi ng isang pinagsamang pagsisikap upang maitatag at patatagin ang mga natatanging katangian ng Roundhead breed. Inilipat ng mga breeders ang kanilang focus mula sa karagdagang pagtaas ng laki patungo sa pagpino at pag-standardize ng hitsura at ugali ng breed. Ang panahong ito ay minarkahan ng dedikasyon sa purong pagpapalahi ng Roundhead, na binabawasan ang pagpapakilala ng mga panlabas na bloodlines at binibigyang diin ang pagpapanatili ng mga natatanging katangian ng breed. Ang proseso ng selektibong pagpapalahi na ito ay naglalayong lumikha ng isang pare-pareho at makikilalang breed, na tinitiyak na ang mga susunod na henerasyon ng Roundheads ay mananatiling may natatanging mga tampok. Ang nagresultang Roundhead ay isang breed na nakikilala sa natatanging bilog na hugis ng ulo nito, kung saan nagmula ang pangalan nito. Ang mga manok ay karaniwang nagpapakita ng puting balahibo, bagaman maaaring may mga pagkakaiba-iba. Ang kanilang peacock ay nananatiling isang natatanging tampok, na nagdaragdag sa kanilang natatanging aesthetic appeal. Ang pagtaas ng laki na nakamit sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga Oriental bloodlines ay nag-aambag sa kanilang matibay na hitsura, at ang mga dekada ng selektibong pagpapalahi ay nagresulta sa isang medyo pare-pareho at mahuhulaan na pamantayan ng breed. Ang kasaysayan ng Roundhead breed ay nagsisilbing patunay sa lakas ng selektibong pagpapalahi sa paghubog ng mga katangian ng manok. Mula sa mapagpakumbabang simula nito bilang isang Irish Whitehackle, ang ebolusyon ng breed ay maingat na ginabayan ng mga bihasang breeders na nakilala ang potensyal para sa pagpapabuti sa pamamagitan ng estratehikong crossbreeding at dedikasyon sa pagpapanatili ng kadalisayan ng lahi. Ang mga natatanging katangian ng Roundhead ay nakatayo bilang isang patunay sa pamana na ito, isang pangmatagalang parangal sa paningin at dedikasyon ng mga taong humubog sa pag-unlad nito. Ang karagdagang pananaliksik sa mga partikular na Oriental breeds na ginamit sa proseso ng crossbreeding ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa kumpletong genetic makeup ng natatangi at nakakaintrigang breed na ito.